Sa panahong ito, maraming taong nawawalan ng pag-asa at pinanghihinaan ng loob. Napakahalaga na mayroon tayong pinaghuhugutan ng lakas. Kaya naman, kailangan natin ang salita ng Diyos. Handog ng His Majesty Jesus Christ Life Full Gospel Church, ang Moments with Jesus, a daily devotion by yours truly. Samahan po ninyo ako every Monday to Friday, 7 a.m. sa His Majesty Facebook page. At sabay-sabay po tayong magpalakas at magpalago ng ating pananampalataya. Patiently for the Lord, He inclined unto me and answered my prayers, lifted me out from the miry clay. Oh, He has put a new song in my mouth, and I praise You, Lord, trusting You the most. Bless Your holy name. Wonderful, glorious, all the works that You have done in my life, be magnified. I will eternally, faithfully, boldly declare the goodness of my God. Patiently for the Lord, He inclined unto me and answered my prayer, lifted me up from the miry clay. Oh, He has put a new song in my mouth, and I praise You, Lord, trusting You the most. Bless Your holy name. Wonderful, glorious, for the words that You have done in my life, be magnified. I will eternally, faithfully, boldly declare the goodness of my God. Wonderful, glorious, for the words that You have done in my life, be magnified. I will eternally, faithfully, boldly declare the goodness of my God. I will eternally, faithfully, boldly declare the goodness of my God. Eternally, faithfully, boldly declare the goodness of my God. Reading from the book of Philippians, chapter 2, from verse 5 to 11. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya pagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya hinaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa'y nusumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.
Kaya siya naman ang pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at nasa babaw ng lupa at sa nasa ilalim ng lupa upang ipahayag sa lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa kalulwalhati ng Diyos Ama. Si Jesus ay aking Panginoon. Sinabi siya sa talatang 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ang sinasabi sa atin dito ni Apostol Pablo ay isipin mo ang mga bagay na ito kasi ito ang mga nasa isip ng ating Panginoon, hindi para sa iba, kundi para sa atin at para sa kabutihan ng ating puso. Ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay sa atin ng isang perpekto at ganap na halimbawa ng pagiging hindi makasarili at kung paano ang pagpapakumbaba. Ang dakilang pagpapakumbaba na kanyang ginawa at ipinakita sa kanyang unang paglitaw bilang tao ay nagsasabi na bagamat siya nasaan sa Diyos, hindi niya inaring isang bagay na dapat tignan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pagkos ang ginawa ng Panginoon Kristo ay hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Yung salitang hinubad, ang ibig sabihin po nito ay hindi niya ginamit. At siya ay nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nung siya ay nagkatawang tao ay hindi niya kinuha ang anyo ng mga pararangya, ng mga mayaman, ng mga taong impluensyado sa sosyedad, kundi ang kinuha niya ay ang buhay ng mga simpleng tao. At ang sabi nga ng kasulatan, kinuha niya ang pinakamababang uri ng tao upang ipakita na siya ang nagbibigay ng halimbawa kung paano ang pagpapakumbaba. Kaya ating Panginoon Kristo ay tuturuan po tayo na ilagay ito sa ating isip. Kung ano nasa isip ng ating Panginoon Kristo, yun po ang dapat ay nasa isip din po natin. Kung ano po ang mahal ng Panginoong Jesus, yun ang minamahal natin. At kung ano ang kinamumuhian ng ating Panginoon Kristo, siya po natin din kinamumuhian. Ang kaisipan, ang mga naisin, ang mga motibo ng isang Kristiyano ay dapat nandun lamang po sa kaisipan at mga naisin at motibo ng mga tao na ang puso ay punong-puno ng pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Gaya na sinasabi ng salita ng Panginoon sa Roma, Kabanatang 8, 1-2, at ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa utusan ng kasalanan at kamatayan. So kung tinanggap natin ang si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, at tayo po ay naging isang totoong Kristiyano, ang sabi po ng salita ng Panginoon ay kay Apostol Pablo, wala na anumang hatol na pwede pang ibigay sa atin kung tayo po ay naki Kristo Jesus na. Lalo na po tungkol po sa kasalanan at mga maling bagay na ating nagawa kung saan tayo po ay iniligtas at pinatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na naki Kristo ay pinalaya tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Hindi po nakasapat yung mga bagay na ginagawa ng tao para tayo po ay maligtas. Kailan pera po may mamatay para po sa ating kasalanan, para po tayo ay magkaroon ng tunay na kapatawaran, paglilinis sa buhay, at magkaroon po ng tunay na kaligtasan. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po bilang mga mananampalataya ni Kristo, tagasunod ng ating Panginoong Kristo, kailangan po natin pagsumikapan na gayahin siya. Hayaan po natin na i-reproduce natin ang kanyang image sa ating buhay sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga salita at paggawa ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon Kristo nung siya po ay nagkatawang tao. Bilang isang tao, meron po siya mga pag-uugali, kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-isip, kung paano siya mabuhay. Yun po yung mga bagay na dapat po natin gayahin. Lalo-lalo na po, hindi lamang yung mga panlabas sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon, kundi yung buhay niya na pinanili niyang malinis sa harap ng Panginoon. Bagamat siya po ay nakapaligid sa iba't ibang mga tao,
pero napanatili po niya ang kanyang sarili na sinless o hindi nagkasala sa gitna ng maraming tao. Ganyan din po, sinabi rin po sa verse 4 hanggang verse 5 na Romans chapter 8, upang ang kahilingan ng kautusan o yung righteousness of the law ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsitalima sa mga bagay sa laman, datapot ang mga ayon sa Espiritu o sa mga bagay ng Espiritu. Kaya dahil po tayo po ay napatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan at tayo po ay nagkaroon na po ng kaligtasan, gusto ng Panginoon na patuloy po tayo magsilakad ayon sa dikta ng Espiritu Santo, ayon sa salita ng Diyos. No, sapagkat ang sumatalima daw po sa laman ay gumagawa ng mga bagay ayon sa laman, pero ang mga tumatalima sa Espiritu ay namumuhay ayon po sa sinasabi ng banal na Espiritu. Sabi po ni Apostol Pablo, "Follow me as I follow Christ." Isang tanong, sinusunod mo ba ang mga salita ni Jesus? Iyo bang nilalakaran ang mga nilalakaran ni Jesus? Nakikita po ba ang Panginoon Kristo sa iyong buhay? Pagsumikapan po natin na gayahin ang kanyang buhay, gayahin ang kanyang mga karakter, at dahil po si Jesus ay nasa ating puso, sa ating buhay na, at sa atin na po ang Banal na Espiritu upang tulungan tayo na ipamuhay ang buhay ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo sa araw na ito na kami po ay pwedeng mamuhay ayon po sa buhay na pinakita sa amin na amin po sa Kristo. Sapat po ang mga salita mo na kapag ito ay aming binabasa, na kapag amin ito ay pinapakinggan sa magitan ng pangaral at pagtuturo ng mga salita, ay nauunawaan namin at naintindihan namin kung ano ang buhay na meron siya nung siya po ay nagkatawang tao. Dalayan ko po, Panginoon, at tulungan mo po kami na mamuhay ayon po sa Espiritu ng Diyos, ayon po sa mga salita mo, maging totoong mananampalataya kung saan sinusunod ang iyong mga salita, minamahal ang iyong mga salita, at ginagawa ang iyong mga salita. At dalayan din po namin, Panginoon, nawa sa aming paglalim sa pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lalo ka namin makilala, lalo ka namin maunawaan, lalo na po ang mga salita mo, upang ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo. Nawa makarating kami doon sa pagkataon na masasabi po namin, "Follow me as I follow Christ," ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na ipamuhay ang buhay na nais mo sa amin, dahil kami, Panginoon, ay niligtas muna mula sa kamatayan at mula sa kasalanan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at ikaw rin po ang patuloy na magbigay ng kalakasan at tapang, Panginoon, na harapin namin ang kasalanan at pamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. See you again tomorrow. God bless us all.